aking pong reflection, ang pagtulong po sa ating kapwa ay isang pagpapahiwatig ng pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos. Sa mga nangangailangan ng tulong, hindi lang yung kapwa nating Pinoy, kapwa, ano bang nga po bang kapwa? Kaya yan po ay Arabi or Bangladesh, India, or any other nationality, yun po ang ating tinatawag na kapwa. So, ang pagpapatulong po ng ating Panginoon ay nagpapahiwatig na nagagawa po niya na siya lang ang may kakayahan na magpalaya sa ating mga, like for example po, physical na pagkabilanggo, which is yung sakit, yung pong like yung sa kaluluwa, yun po, which is yung pong sa ating mga kasalanan. Tulad ko po, talagang po, ano po ng puso ko na maglingkod din, pero may sakit nga po ako, kaya hindi ko magampanan yung talagang pinapangarap ko na binigay naman ng Panginoon, pero hindi ko po magampanan dahil nga may sakit po ako. So, humingi po ako ng kapatawaran sa ating Panginoon, self-check po. So, ayun nga po, humingi rin po ako, lagi kong patuloy na sinasabi niyo na sa inyo pong panalangin, gumaling po ako dahil mas mababait po kayo sa akin para paniyak po yun na pakinggan ako ng Panginoon. Ngayon po, yung pa ipagpapahiwatig na ang pagtulong sa mga taong higit na nangailangan o sa mga tao na wala kakayahang tulungan ang kanyang sarili. Yung po aking reflection sa gabi nito na gawin natin na katulad ng ating Panginoong Jesus na pinagaling niya ang babaeng may sakit. Yun po ang aking reflection. Maraming salamat. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po muli. Maikli lang kasi nag-usap na kami. Secret ito na gusto. Yung reflection ko sa is sa ating pagtulong katulad mo ng galing kasi sa ating pagtulong, hindi tayo dapat mamili ng panahon. Hanggat makakatulong tayo, anumang panahon, anumang pagkakataon, gawin natin. Hindi naman sinabing araw ng pamamahinga, ibig sabihin, wala na tayong gagawin or magpapakatamad tayo. It's the reverse actually. Yung araw ng pamamahinga, sa akin, magpahinga tayo sa paggawa ng mga pagkakamali, ng mga kasalanan. Instead, gumawa tayo ng mas maraming kabutihan. Amen. Again, live like Christ. Amen. Salamat po rin lang. Praise the Lord. Isang mapagpalat, mapaghimalang gabi po sa ating lahat. Lahat po tayo ay pinagaling na ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang gospel po natin sa gabi nito ay nagtutukoy po na ang Diyos nga gaya na sinabi ni Brother Romel, walang pinipiling panahon sa pagpapakita ng kabutihan. At bagamat may batas ang mga Hudyo, batas ng tao, ito po ay na-outweigh po ng compassion ng Panginoon para po sa babaeng ito na naging hukot sa loob ng 18 taon. Imagine po, kung tayo po ang nasa ganong kalagayan, 18 years na hindi ka straighten up. Yung nga sinasabi ni Father kanina sa kanyang homily, na ang demonyo ay hindi binibigyan ng pagkakataon tong babae na tumingala. Lagi na lang siyang nakatingin sa lupa. Subalit ang Panginoon natin, ang ating Panginoong Hesukristo ay full of compassion po, na bagamat may batas, pero sa batas ng Panginoon, mas mainam na tayo gumawa ng kabutihan sa araw ng pamamahinga. Amen? Hallelujah. Ang araw po ng Sabat ay ginawa para po sa tao at hindi po ito
ang tao ay hindi ginawa para sa Sabat. Amen. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Marcos, talata 2, if I am not mistaken, the Gospel of Mark. At bagamat ang sinusundan po ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo sa gospel na ito ay yung how did God created the world? Amen? Sa unang, sa chapter 1 ay ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay. At pagdating sa chapter 2 ay natapos niyang lahat ang gawain nito, nagpahinga. Dahil nga nagpahinga ang Panginoon, ginawa na rin ng tao na sila ay magpahinga. Subalit, there is hypocrisy sa loob ng law of Sabbath na ito. Sapagkat sabi nga ni Jesus, mga ipokrito, lahat naman kayo, yung inyong mga alagang hayop ay pinapakawalan nyo sa araw ng Sabat para makainom ng tubig. Amen? Bakit i-deny natin na magkaroon ng kagalingan at paglaya itong babae na to na 18 years nang pinaparusahan ng masamang espiritu na hindi siya maka-straighten up. So, dito po, maano po natin na mas matimbang po ang compassion ng Panginoon kaysa yung batas ng tao na ina-apply dito sa law of Sabbath. Yun naman po mga kapatid. He was preacher po. Akala namin kami bago.